O compared ngayon, o ngayon kita mo, nung krimen, o pag-usapan natin ngayon mga bossing itong barilan diyan sa diyan sa eskwelahan. Hindi naman tayo ganyan noon eh. Marami mga bullying na nangyayari sa Pilipinas. O mga ganggang, away-away, abangan, suntukan. Pero walang ganito, wala namang barilan sa eskwelahan. Wala namang mass shooting sa eskwelahan. Kung matatandaan ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos nagsalita siya before, nagkaroon siya ng crackdown sa baril, sa loose firearms. Ano na nangyari doon? Binigyan niya ba tayo ng update kung ano na ang balita tungkol diyan sa yung kanyang crackdown sa loose firearms? Nakikita nyo ba na marami silang nahuhuli na mga loose firearms? Nakikita nyo ba na maraming mga loose firearms na sinisira sila? Wala, hindi ba? Pero ano niya 'yon? Executive order niya 'yon. Magkaroon ng reform sa armas, and lahat ng mga loose firearms kailangan mahuli para mabawasan yung krimen. Ano nangyari doon? Bakit papaanong itong mga bata bigla silang nagkakaroon ng mga baril? Maraming mga nagfo-flaunt ng kanilang mga baril sa social media, and nakikita natin ang daming mga riding in tandem kasi maganda naman maganda yung plano ni Pangulong Marcos na magkaroon ng crackdown sa loose firearms para pag nahuli mo lahat ng mga loose firearms, mababawasan ng means yung isang kriminal para gumawa siya ng krimen. So ano ang gagawin mo para magkaroon ka ng maging effective yung loose firearms crackdown mo? So ano na nangyari doon sa kanyang magiging effective yung crackdown on loose firearms kapag marami kang checkpoints, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte nung COVID, halos lahat ng kanto may mga checkpoint. Para din mabawasan ang crime sa daan, kailangan mo ng police visibility. Okay na tayo dun eh. Okay na ang daming checkpoints, okay na ang daming mga mga police outposts. Pero nawala kasi yun eh. Bigla nilang tinanggal dahil wala na nga daw yung pandemic. Hindi lang naman yung pandemic movement ng tao yung piniprevent ng mga police outposts eh. Ang piniprevent niyan also is yung crime. Kapag ka merong outpost dito, walang gagawa ng gulo rito. Hindi sila dadaan dito kasi nga baka ma-checkpoint sila at mahuli yung mga baril nila. So, tinanggal yun. Kaya ayan, nung nawala yung mga checkpoints na yan, nawala yung police visibility. Kasi nga, ngayong panahon na yun, ginamit na nila yung police gawin nilang private army. 'Di ba? Ginamit na nila yung mga police para gamitin nila sa panggigipit sa mga kalaban nila. Well, in fact, dapat ang ginagamit yung mga pulis na yan para sa paglaban sa krimen eh. Pero itong nangyayari ngayon, hindi na ganoon eh. Hindi ba? Hindi na nagagawa ng pulis talaga yung mandato at trabaho nila dahil ginagamit na sila sa politika. So kung maraming mga checkpoints, maraming ma-anticipate na mga riding in tandem, may mga loose firearms, so mababawasan yung krimen, and at the same time, mababawasan yung numbers na merong loose firearms. Kasi ang meron lang naman loose firearms is yung mga kriminal eh. Hindi ba? So maganda yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos noon eh, pero nagtataka ako, ano na nangyari doon? Yun yung dapat na hinahanap natin. Ano nang resulta noon? Kasi with that pronouncement ng crackdown ng loose firearms, ang dami pa ding mga nakita natin riding in tandem, namamaril, bata namamaril. Ngayon sa eskwelahan may namamaril na. So nakakatakot. Dati kasi, diyan sa eskwelahan, natatakot lang tayo sa pagbagsak ng mga estudyante sa klase. Hindi safe na classroom, baka bumagsak yung kisame, mabagsakan yung bata. Natatakot lang tayo sa mga fraternities. Natatakot lang tayo diyan. Natatakot lang tayo na baka paglabas ng mga mga anak natin sa eskwelahan, baka targetin ng mga fraternities, targetin ng mga kalaban nila, mga bully sa eskwela. Hindi ba ngayon, mantakin mo, ang kinakatakot na natin is nakakapasok na sa eskwela hanggang high school yung komunismo, pati yung mga terorista. Nakakapag-recruit na yung mga NPA, nakakapag-recruit na yung kung sino-sino. Tapos eto pa, may mga bata na ngayon na meron ng mga baril. Diba? So ano na nangyari doon sa crackdown ni Pangulong Marcos sa pagsawata ng may mga illegal na baril? Paano itong mga batang ito nagkakaroon ng access sa baril? Regardless kung saan man galing yung baril na yon, bakit itong mga bata biglang naging wild sila? Ngayon sinisisi na naman ito sa mga Duterte na kesyo si Pangulong Duterte daw kasi matapang yung pananalita, kaya ngayon na-impluwensyahan yung mga bata. Diyos ko naman, wala namang bata na nanonood kay Pangulong Duterte eh. Di ba? At saka ba't sa Duterte na naman natin isisisi? Nangyari itong krimen na ito sa panahon ni Bongbong Marcos. Bakit na naman isisisi na naman ito sa mga Duterte? Dahil daw palamura si Duterte, nagiging palamura din daw yung mga tao. Ganun din.
O dahil merong issue na adik si Bongbong Marcos, o di lahat ng tao adik, dahil may issue si Bongbong Marcos ng pagnanakaw, di umano, di lahat ng tao magiging mga magnanakaw dahil merong issue si Bongbong Marcos ng katamaran, lahat ng mga tao magiging tamad, di ba? Bakit nag-a-apply lang yung logic na yan sa mga Duterte? Na mga palamura kasi mga Duterte, kaya mga tao palamura din. Pinapatronize ng mga Duterte yung extrajudicial killing, kaya yung mga tao may init din ng ulo. Bakit pag sa mga Duterte, yung ugali nila na ipapasa nila sa tao, bakit yung Malacanang ngayon, yung ugali nila ng pagnanakaw, ugali nila ng incompetence, yung ugali nila ng pagiging addict di umano, di ba? Kung ganun yung logic nyo, mga Duterte, na ita-transfer nila sa mga mamamayan yung pagiging crass at pagiging barumbado nila, o di ganun din sa gobyerno ngayon, di ba, na ita-transfer din ng gobyerno sa mga tao yung pagiging magnanakaw, pagiging addict, pagiging konsentidor, pagiging tamad, lahat na. Di ba? So kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Hindi naman si Pangulong Duterte ang presidente ngayon. Noong panahon naman ni Pangulong Duterte, kung sinasabi ninyo na yung pagiging mamamatay ni Pangulong Duterte na niya sa mga tao, na ilipat niya sa mga tao, wala namang pumapatay na mga tao Pilipino noon. Mababa naman ang crime rate noon. 'Di ba? Kung palamura man si Pangulong Duterte, naging palamura yung tao, hindi naman nakakamatay ang mura, hindi ba? So wala naman sigurong problema, hindi ba? Hindi rin naman pinromote ni Pangulong Duterte yung hate noong mga panahon na yan, bagkus. Gusto nga niyang i-unite Kung matatandaan niyo, 'di ba, yung mga makakaliwat, binigyan niya pa nga ng mga trabaho yan sa mga ahensya ng gobyerno, pero hindi sila nag-perform. 'Di ba? Si Leni Robredo gustong ipa-impeach. Anong sabi niya? Wag. Binoto ng taong bayan yan maraming mga vloggers na bumabanat kay Pangulong Duterte. May nakita ba kayo ni isa na nademanda sa mga vloggers na yan? Wala naman. Nakita ninyo, yung mga vloggers noon, free na makabanat sa mga Duterte, mga anak ng Duterte, sa mga alyado ng mga Duterte. Nakita nyo ba na yung anak, yung mga alyado, nagdemanda ng kanilang mga detractors or ng kanilang mga bashers na mga vloggers? Hindi naman. So, sa panahon ni Pangulong Duterte, naging malaya sa pamamahayag. Naging malaya tayo sa pagkikriticize. Kahit nga siya harap-harapan kinikriticize siya, sinasagot niya. Hindi ba? Yung panahon ngayon, ano nangyayari? Hindi ba? Lahat may kaso. Kami, lahat may kaso. Di ba? Yung 18 Marines na nagkwento lang naman kung ano yung trabaho nila, may mga kaso sila. Wala naman silang sinabi na itong tao na to, dinilibera namin ng maleta, wala naman silang sinabi na itong tao na to magnanakaw at yung pera na ibinigay namin sa tao na to ay galing sa pagnanakaw. Wala naman silang sinabing ganun. Sinabi lang naman nila na nagpadala kami ng ganito, nagpadala kami ng ganyan. So, bakit sila yung kinakasuhan natin? Bakit sila yung pinatatahimik natin? Hindi ba? Yung mga nagsasalita, kinakasuhan, iniimbestigahan ng NBI, iniimbestigahan ng pulis, iniimbestigahan ng kung sino-sino. Pero yung mga talagang umaabuso sa karapatang pantao, sa kabataan, sa mga nagre-recruit sa kabataan, yung mga terorista, yung mga pumapasok sa mga simbahan, sinisira yung mga simbahan, yung mga nagnanakaw sa pera ng bayan, bakit hindi yun ang nakakasuhan? Yun ang problema. So bumalik tayo doon sa barilan, diyan sa eskwelahan. Walang ganyan nung panahon ni Pangulong Duterte. As far as I know, or wala talaga akong makita, maisip na nagkaroon ng ganyang gulo, away ng politika. Maraming may ayaw kay Pangulong Duterte, pero walang ganitong gulo, walang ganitong problema. So, yung mga bata na nagkaroon ng problema, nagkakasala, may mga bata na nangre-rape, may mga bata, sinisisi na naman sa mga Duterte. Bakit ganun? Hindi naman Duterte ang administrasyon ngayon, and wala naman kayo makikita sa mga Duterte na ipinromote nila yung krimen, pinromote nila yung pang-rape and all. Wala naman, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong